now tuning in to Kilabot Pinoy Horror Stories, the podcast. Sundays at 7 p.m. here on Spotify. Mga repakol, nakaplano na ba ang inyong mga holidays at long weekend this 2024? Good news! Dahil hassle-free na ang pagbubook ng inyong mga itinerary and hotels via Klook. Just use my promo code Kuya Totoy to get your 5% discount in hotels and 3% off in any activities. Applicable in domestic and abroad. So what are you waiting for? Book it, Klook it! Sa pagsabit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilabot, the Pinoy Horror Stories. Magandang araw sa inyo, Kuya Totoy. Matagal kong pinag-isipan kung dapat ko bang i-share sa inyo ang napaka-pribadong experience ko na ito. Pero dahil may tiwala ako sa inyo na hindi nyo ilalahad ang aking pagkakakilanlan, ay ibabahagi ko na po ito sa inyo. Siya nga pala, itago nyo na lang po ako sa pangalang Tim. Hanggang ngayon ay ramdam ko ang sakit at lungkot dahil sa aking natuklasan. Hindi ko na yata ito malilimutan kailanman. Nangyari ito noong February 2015. Lumuwas ako ng Cavite upang magtrabaho. Isa akong head supervisor sa isang metallic company. Hindi ko na lang po ididetalye kung saang parte ito sa Cavite. Umupa ako ng isang maliit lang na apartment. 2 magkatabing pinto lang po iyon. At yung katabi ko ay may mag-asawa ang nakatira na bihira kong makita. Magkakalayo ang mga bahay dito. Sigurado akong hindi nila maririnig anuman ang magiging ingay mo, maliban syempre sa katabing pinto ko. Una pa lang ay may naaamoy na akong something na malansa sa loob ng room, pero hindi ko yon pinapansin. Mahirap humanap ng uupahan na lugar, kung kaya naman ay kailangan ko itong pagtiyagaan. Hindi na ako dapat mag-inarte dahil mura lang naman ang binabayaran ko dito. Unang gabi ko sa apartment ay nanaginip ako. Isang nursing student na babae. Hindi ko malimutan ang kanyang maganda at maamong mukha. Hindi ko alam kung sino siya at kung bakit ko siya napanaginipan. Basta sa panaginip ko ay nakikita ko siyang masayahin. Dahilan upang masilayan ko ang kanyang mga inosenteng ngiti. Akala ko nung una ay ordinaryong panaginip lang yun. Pero nagkamali ako. Dahil isa lang pala iyong introduction ukol sa babae. Nasundan pa ang mga panaginip ko na ito na siya ang tanging laman. Tila ito ay isang libro na sa bawat gabi ay natutuklasan ko ang mga nilalaman ng bawat pahina. Unti-unti kong nakikita ang mga nangyari sa buhay niya. Para bang nanunood ako ng pelikula sa sinihan. Ganun kalinaw. Kilala siya sa school bilang isang matalino, maganda, at mabait na bata. Nabibilang siya sa isang mayamang pamilya. Wala pa siyang nagiging boyfriend kahit pa marami siyang mandiligaw. Dahil sa natatangi niyang ganda, marami ang nagkakagusto sa kanya, kasama na ang 3 guard sa pinapasukan niyang kolehiyo. Malagkit at bastos kung tumingin ito sa kanya. Nakaramdam pa ako ng matinding galit sa mga ito. Naiinis ako dahil ayokong may binabastos na babae. Sa mga panahon na tila siya ang laging laman ng panaginip ko. Tila ba may yumayabong na damdamin sa puso ko. Nahuhulog ang loob ko sa kanya kahit hindi ko pa siya nakikita ng personal o kilala ng lubusan.
Humanga ako sa taglay niyang katangian. Mabuting babae siya at hindi ko maitatanggi ang kainosentehan niya. Hanggang sa dumating ang isang bangungot. Gabi noon, malakas ang ulan at nagagalit ang kalangitan. Pauwi pa lang siya galing sa eskwelahan. Hindi na niya namalayan ang oras sa pagkalibang sa pagbabasa sa library. Mangilan-ngilan na lamang ang mga estudyante na naiwan sa paaralan. Hindi pa rin dumarating ang sundo niya kaya napagdesisyonan niyang mag-commute na. Sumakay siya ng tricycle upang magpahatid sa sakayan ng FX. Ngunit sa hindi niya inaasahan ay biglang may sumakay na 3 pang lalaki sa sinasakyan niyang tricycle. Nagulat siya at namukaan niya ang mga ito. Sila ang mga gwardyang may pagnanasa sa kanya. Tinutukan siya nito ng patalim at pilit pinapatahimik. Bango-bango mo. Alam mo, huwag ka nang pumalag. Huwag ka na magpakipot. Kahit sumigaw ka pa dito ng malakas, walang makakarinig sa'yo. Baliwala lang yan. Mauubos lang ang lakas mo. At saka, nakikita mo tong kutsilyo ko? Ha? Subukan mong kumawala at tumakbo. Ipapara ko to sa tagiliran mo. Tama na po. Ayoko na po. Uwi na po ako sa amin. Hinihintay po ko ng pamilya ko. Parang awan niyo na po, kuya. Hindi. Naman na po, please. Ayoko na po. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak at magdasal. Bumaba sila sa tapat ng apartment na inuupahan ko ngayon. Sa parting iyon ako nagising. Hinahabol ang aking hininga. Takot na takot ako. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Parang sinasakal ako. Kahit pa hindi pa natutuloy ang istorya sa panaginip ko, ay tila alam ko na ang maaaring mangyari sa babaeng nagkaroon na ng puwang sa puso ko. Hindi ako napakali noong araw na iyon. Nagpunta ako sa simbahan upang taimtim na magdasal. Halos ayoko nang matulog. Hindi ko na kayang makita pa ang susunod na mangyayari sa kanya. Hindi ako pumasok sa trabaho. Namasyal ako upang mawaglit siya sa isip ko. Nanonood ako ng DVD. Hindi ako pwedeng makatulog at ayoko ring antukin. Pero wala. Dumating ang kinakatakutan ko. Nakatulog ako at napanaginipan ko ang mga kasunod na nangyari sa babaeng hinahangaan ko. Palihim silang pumasok sa apartment. Palingalinga kung may tao. Nung nakita nilang wala namang nakapansin sa kanila, ay agad silang pumasok. Bit-bit ang babae. Itinali nila ang babae sa kama. Nilagyan ng busal ang bibig. Hinubaran nila ito at ginahasa ng paulit-ulit habang walang sawang sinasampal at nilalatigo ito. Pinagpasapasahan nila ito at sadistang tuwang-tuwa sa pagpaparusa sa kanya. Iyak siya ng iyak. Nakita ko sa mga mata niya ang puot at sakit sa walang habas na panghahalay at pananakit sa kanya. Gusto ko siyang tulungan. Gusto kong patayin ang mga lalaking walang pusong umaalipin sa kanya. Pero wala akong magawa. Wala ako sa eksena at napapanood ko lang ang mga bagay na ito na nakalipas na. Hating gabi na nung tigilan siya ng mga hayok na lalaki. Hinang-hina siya at halos hindi na makagalaw. Whew!
Grabe! Ang saya! Medyo nakakapagod lang pero... cute mo. Ang galing mo sa kama. Kakagigil ka! Bango-bango mo. Walang iya kayo. Walang iya kayo. Anong ginawa ko masama sa inyo? Bakit niyo ako pinapahirapan? Mga demonyo! Mga demonyo kayo! Walang puso! Mabubulong kayo sa impyerno! Mabubulong kayo sa impyerno! Mga walang iya kayo! Pinainom nila ito ng tubig. Matapos nun ay nilagyan nila ng packaging tape ang bibig nito para hindi makalikha ng ingay. At saka, iniwan na ng tuluyan. Araw-araw, binabalikan nila ito upang gahasain. Nakakakain lang ito at nakakainom kapag dumarating sila. Sa makatuwid, isang beses lang siya kumakain sa isang araw. Bigla itong pumayat. Puro pasa ang katawan at hindi na makilala sa dami ng sugat at latay sa katawan. Puro hikbi na lang ang maririnig sa loob ng kwarto. Hindi na rin siya makalaban dahil hinang-hina na siya. Tumagal ng halos 1 buwan ang paulit-ulit na pangmumolestya sa kanya. Hanggang sa dumating ang oras na nagsawa na ang mga ito at tuluyan na siyang pinatay. Siya na rin ang nakiusap na patayin na lang siya upang matapos na ang kanyang walang katapusang paghihirap sa impyernong bisig ng mga demonyong gwardya. Patayin niyo na lang ako. Patayin niyo na lang ako! Ayoko na mabuhay. Patayin niyo na lang ako. Para matapos na ang paghihirap ko. Patayin niyo na lang ako. Tatlong saksak sa dibdib ang tumapos sa kanyang buhay. Inilibing siya sa sementadong ilalim ng lababo. Hindi na siya kailanman nakita pa. Walang kahit isa ang nakakaalam sa kinasasadlakan niya. Hirap na hirap ang kalooban ko. Hindi ko na magawang kumain o matulog man lang ng maayos. Hindi na siya mawaglit sa isip ko. Matapos ang panaginip kong iyon, ay hindi na matahimik ang buhay ko. Narealize ko na kaya siya pumasok sa aking panaginip ay upang makamit ang katarungan. Agad ko itong inireport sa mga pulis. Noong una ay nag-aalangan ako dahil baka panaginip lang ito. Ngunit napag-alaman ko na matagal na nga siyang nawawala at masusing pinahahanap ng kanyang mga magulang. Noong una ay ayaw pa nilang maniwala sa akin. Parang ako pa ang naging suspect sa krimen. Pero wala silang matibay na ebidensya laban sa akin. At saka, ako ang nagsuplong nito sa mga otoridad. Agad nilang tinawagan ng pamilya nito at sabay pinuntahan ang nasabing apartment at pinahukay ang sementadong ilalim ng lababo. Doon nga ay nakita nila ang nabubulok na katawan ng anak nila. Bumuhos ang luha ng kanyang mga magulang dahil sa sinapit ng kanilang dalaga. Ganon din ako na halos hindi makahinga sa sakit at galit na nararamdaman. Pinabendisyonan nila ang katawan at pinakremate. Samantala ay nahuli na rin ang 3 gwardya na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Hindi ko alam kung anong nangyari at nabalitaan ko na lang na
ipinatumba ang mga ito sa loob ng kulungan. Well, kung sino man ang may pakana, aaminin kong nagpapasalamat ako dahil nagkaroon ng katarungan ang kanyang pagkamatay. Matapos ang mga nangyari, lumipat na ako sa ibang lugar upang makalimot. Wala na rin akong naging balita pa sa pamilya niya. Hindi ko na rin siya napapanaginipan. Sana nga ay matahimik na ang kanyang kaluluwa at mahanap na niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Malaki ang naging epekto sa akin nun. Pakiramdam ko na wala na yung kalahating parte ng pagkatao ko. Dahil nga siguro ay minahal ko na siya. Siya nga pala, Kuya Totoy. Kaya ako nasabing sobrang confidential nito ay dahil ayaw ipaalam ng kanyang pamilya ang nangyari sa kanya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Totoy. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng panahon para basahin ang kwento kong ito. Mga repakol, si Kuya Totoy nga pala to, ang tagapagsalaysay dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. May mga kwento ba kayong nakakapanindig balahibo na nais nyong ibahagi dito sa ating show? Mag-join na sa ating Facebook group. Pumunta lang sa description section ng episode na ito at pindutin ang link para maka-join. Tuloy-tuloy lang ang mga nakakapanindig balahibong kwento mula Spotify hanggang Facebook group. Ang hindi mag-join, hindi makakatulog ngayong gabi.